party's over? Tanong sa akin ni Kuya. Yes, Kuya. Pagod kong sagot. I'm going to sleep. Niyakap ako ni Kuya and kissed my forehead. Sa kanya ko hinayaang umakyat sa taas. Narinig ko pa niya pumasok si Tristan at kinausap si Kuya. Pero hindi ko na to pinansin. Diretso pasok na ako sa banyo para makapag-shower dahil gusto ko na din magpahinga. Pagkatapos ko mag-shower ay nagsuot lang ako ng robe dahil nakalimutan ko palang kumuha ng damit na pamalit sa closet. Paglabas ko ay muntik akong mapahiyaw dahil nasa labas si Tristan at nakaupo sa kama ko. What are you doing here? Tanong ko sa kanya pero hindi naman to nagsalita. He stood up and immediately locked me in his arms. I'm sorry, mi amor. Bulong ni Tristan sa akin. Hindi ako sumagot, then I felt him kiss my forehead. Naiinis lang ako, mi amor. Hindi ko napigil ang sarili ko magselos. Bakit ka naman magseselos? You know that the party wasn't my idea. Pangangatwiran ko. I know, mi amor. That's why I'm sorry. He buried his face in my neck and sniffed like he was smelling me. Tristan, you better go. Baka makita ka ni Kuya dito. Taboy ko sa kanya, pero lalo lang niyang hinigpitan ang yakap sa akin. He knows that I am here, mi amor. Don't worry. He assured me. Kahit na, you better go. Inis kong sabi dito, dahil nabubwisit talaga ako sa pag-iinarte niya. He sighed again, then he kissed my lips. All my defenses went down, and I ended up answering his cases. It was a hot case, and I just wish that we could do more because I miss him so much. Pero hindi pwede, since nandito kami sa bahay. Sa Italy man ipinanganak at lumaki si Kuya, pero may pagka-conservative din talagang ugali nito minsan. Hey, Montefalcon, time's up! Narinig naming sigaw ni Kuya, buhat sa labas kasabay ng katok sa pinto. Shit! Bulong naman ni Tristan, kaya natawa lang ako. Sige na, pagkita na lang tayo sa wedding. Sabi ko dito, kaya naman nanlaki ang mata niya habang bahagya ko siyang tinutulak. What? Anong ibig mong sabihin? Ikakasal na tayo 3 days from now, kaya hindi na tayo pwede magkita. Sa simbahan na lang. Paliwanag ko dito, kaya lalo siyang sumimangot. You know that I can't bear that, mi amor. Sino naman bang nagsabi niyan? Halata mo ang inis sa mukha ni Tristan, pero kailangan ko sumunod sa gusto ni nanay. Yun ang gusto ni nanay, at kailangan nating sumunod. Besides, 3 days is just a short time, love. He groaned, at sa kanya ulit inabot ang labi ko. Nagmamadali niya akong hinalikan, dahil panay naman ng katok ni Kuya sa labas. I'm gonna break this door. Oo, talaga si Kuya pagdating kay Tristan. Go! Pinandilatan ko na to ng mata, kaya naman napilitan na tong lumabas dahil baka magulantang ang ibang kasama namin sa bahay dahil sa ingay ni Kuya. Pagbukas naman ng pinto, ay halatang inis sa mukha ni Kuya. What took you so long? He said while glaring at Tristan. We are just talking. Relax, Jacob. What's wrong with you? He smirked at Kuya. Sa kanya to tinapik sa balikat. I'll go ahead. Paalam niya dito, kaya napailing na lang ako. Good night, Kuya. Nagpaalam na ako saka ko sinara agad ang pinto. Tiyak na manener mo na naman to, kaya inunahan ko na. Hindi ko na nga inintinding sinasabi niya dahil pagod na ako talaga at gusto ko na matulog. Sa loob ng 3 araw ay hindi na ako pinayagan ni nanay na lumabas ng bahay. Lapitin daw kasi ng peligro o malapit ng ikasal, kaya naman sinunod ko na lang ang gusto nila. Ayaw din niya na nagkakausap kami ni Tristan through video call dahil malas daw yun. Napailing na lang ako dahil sa mga pamahiin na sinasabi ni nanay. Pero hindi na ako kumontra dahil alam ko naman nakapakanan ko lang iniisip niya. Dumating na ang gown na dinisenyo ko kahapon at bawal ding isukat, sabi ni nanay, dahil baka hindi daw matuloy ang kasal. Sinunod ko din to dahil kahit papaano natatakot ako. Baka mamaya hindi nga matuloy ang kasal namin. Wala namang mawawala kung susunod at maayos naman ang pagkakagawa ko. Kaya sigurado akong wala magiging problema. At kung meron man, madali na lang tong gawa ng paraan. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang dumating si Kuya at niyakap ako from behind. Are you happy?
Tanong niya sa akin. Yes kuya, very happy. Humarap ako dito at yumakap ako sa kanya. That's good. That's what I wanted to hear. Panatag na sagot niya sa akin. You should be happy too, kuya. Why don't you get married too? I know how you can shallow love each other. Sabi ko kay kuya. I will, but not now. Why? Umiling ako sa kanya at niyakap ulit. Hindi na niya ako sinagot at basta na lang siya umalis sa kwarto ko matapos niya magpaalam. Napaisip naman ako kung ba't ganun ang sinabi ni kuya. May nangyari kaya sa kanila ni Shelo? Wala naman akong alam, kaya bala kong kausapin ulit si kuya tungkol dito. Pero hindi sa ngayon. Kilala ko si kuya. Kapag ayaw niyang pag-usapan ng isang bagay, hindi mo talaga to mapibiga. Bukas na ang kasal namin ni Tristan at sobrang miss na miss ko na siya. 3 days ko siyang hindi nakita o nakausap man lang. Ano kayang ginagawa nito ngayon? Nilingon ko uli ang gown na nasa manikin at napangiti ako. I will be Mrs. Tristan Montefalcon by tomorrow and I can't wait to spend the rest of my life with him. Wala naman akong ginawa maghapon kung hindi ang magpahinga dahil yun ang advice ni nanay. Nagpatawag ako ng tauhan sa spa salon na palagi kong pinupuntahan. Bilang tambay naman ako ngayon, might as well pamper myself. Lalo pa at nandito si nanay at Jelay, even Granny and Rachel too. We enjoy it very much at naging banding time na din to para sa aming mga girls. Bandang hapon dumating si Micah, May at Gina. Dahil dito ko sila pinatulog dahil dito na kami aayusan bukas bago ang kasal. Nag-pool party kami noong gabi dahil hindi pa naman kami inaantok. Kwentuhan lang naman at walang alak na involve. Miss mo na siguro si Tristan no? Tanong ni Gina habang nakaupo kami sa gilid ng pool. Oo naman, kaso wala tayong magagawa. Rules ni nanay bawal baliin. Natatawang sagot ko. So, saan kayo titira after the wedding? Tanong ni Rachel. Baka sa kondo niya na muna kami? Hindi pa kasi tapos yung bahay na pinapatayo ni Tristan. Wow! May bahay na kayo? Manghang tanong ni May. Magugulat pa ba kayo? Montefalcon yun. Singit naman ni Gina. Ang swerte mo sa kanya? Dagdag pa ni Gina. Bakit? Swerte din naman siya kay Denise Kontra naman ni Micah. Ay oo naman, sang-ayon ni May. Actually, bagay talaga kayo. Ang ganda at gwapo, tiyak na magiging anak nyo. Sabi naman ni Rachel. Kaya naman nakaramdam ako ng excitement. I just hope na magka-baby na kami agad ni Tristan. Dahil alam ko na matagal na niya itong gusto. Maybe after the wedding, magpapacheck up ako sa doktor. Nagtataka kasi ako kung bakit hindi pa ako nabubuntis. Kahit pa very active ang make love life namin. Wala naman kami ginagamit na protection ni Tristan. Wala naman sana mali sa akin. Napailing ako and dismissed the thoughts that is running in my mind. Nabuntis na ako noon, so I think there is no way na may problema ako. Matapos ang ilang oras ay umahon na kami at nagpa siya magpahinga na. The wedding is at 10 in the morning and the reception will follow sa isang garden pavilion na malapit sa simbahan. I check my phone bago ako natulog at nakita ko na may message si Tristan. I will see you tomorrow, mi amor. I love you so much and I will wait for you at the altar. Napangiti ako sa mga nabasa ko. And I feel that I need to tell him how I feel. Kaya naman nagtipa din ako sa cellphone ko na mensahe para sa kanya. I love you too, love. Thank you for loving me and making me yours. I will see you tomorrow. Nahiga na ako after sending the message and I fell asleep with a smile on my face. Tristan POV. Nandito kami ngayon sa condo unit ko ng mga kaibigan ko to celebrate my last night as a bachelor. Bukas ng kasal namin ni Denise. And I couldn't contain the happiness and excitement that I feel. Kami-kami lang naman dito. And I don't want a typical bachelor's party na may mga babaeng involved. Simpleng inuman lang at naganap at wala kaming kwentuhan at pagbabalik tanaw sa mga kalokohan namin noon. Ready ka na ba, Montefalcon? Pwede ka pang umatras. Sabi ni Patrick
Kaya naman napailing ako. Kung ikaw nga bro hindi umatras, ako pa ba? Sagot ko naman sa kanya. Grabe lang no? Akala ko tatandang binata na tayo lahat dahil wala naman tayong sinaseryoso mga babae noon. Sabat naman ni Damon. Yeah, we would have thought na may mga babaeng darating pala sa mga buhay natin and will turn our world upside down. Sabi naman ni Daryl. Masaya din kami for him dahil sa wakas, natagpuan na niya si Maxine who is pregnant with their baby. Gusto ni Daryl na makapanganak muna at makarecover ito bago sila magpakasal. He wants to give Maxine the wedding that she deserved. Patrick is of course happy with his loving wife at ang kambal niyang anak. Rhea is pregnant again at triplets pa to, kaya naman triple ang saya ni Patrick. Naalala kong anghel namin ni Denise. Kung nabuhay siya, he would been 3 years old now. May panganay na sana ako. And every time I remember him, my heart is aching. Sana lang bigyan pa uli ako ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng anak, as I promise to love and take care of them always. Damon and Jonas is also happy and contented with their life right now. May anak na din sila, and I can say na kahit silang dalawang pinakamakulit sa grupo namin noon, matitinong asawa at ama naman sila ngayon. And of course, I know magiging ganun din naman ako. Uminom lang kami habang panay ang kwentuhan namin. Guys, we better go. 10:00 na. Kailangan na nating umuwi dahil baka mapalayas tayo ng mga asawa natin. Sabi ni Patrick, sabay tayo. Yeah, we better go. Kanina pa tumatawag si Valin. Tumayo na din si Damon. Paano, Monte Falcon? Magpahinga ka na. It's your big day tomorrow. Niyakap pa ako ni Jonas na mahigpit. We'll see you bro. Diretso na kami sa simbahan bukas. Sabi naman ni Daryl, saka siya yumakap sa akin. Inihatid ko na sila sa pinto saka ako pumasok sa kwarto para makapagpahinga. Hindi naman ako makatulog, dala na rin ang sobrang excitement ko. Sa wakas, kasal ko na bukas. Denise will be mine forever. Simula na bukas ang panibagong buhay namin. Starting tomorrow, we will be one. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nag-almusal muna ako bago ako naligo at nagbihis. Dumating din ang videographer na magko-cover ng wedding namin. Ilang shirts ang kinuha nila sa akin hanggang sa tumulak na kami papunta sa simbahan. Eksakto ang 9:00 ay nandito na kami ng mga kaibigan ko. Their wives are also here, kasama mga anak nila. Megan Blair de Vera will be our flower girl. Michelle Blake de Vera will be the Bible bearer, and Hans, Denise's nephew, will be the ring bearer. Maid of honor niya ang best friend niyang si Rachel, while my best man of course is Patrick. Panay ang tingin ko sa relo dahil inip na ako. Actually, maaga pa naman ng 30 minutes, pero pakiramdam ko taon na ako naghihintay. Maaga pa bro, wag ka muna kabahan. Biro sa akin ni Patrick. I know bro, nakakainip pala maghintay. Sabi ko naman dito. Maupo ka muna kasi, kanina ka pang 9:00 nakatayo dyan. Yaya sa akin ni Daryl. Oo nga, pati tuloy kami nahawa sa'yo. Sabi ni Jonas. Nagrereklamo siya pero ayun naman yung umalis sa tabi ko. Go ahead and sit down, dito lang ako. Sabi ko kay Jonas. Joke lang yon. Syempre dito lang kami sa tabi mo. Just in case na himatayin ka, isasalo sa'yo. Natatawa tuloy ang mga kaibigan ko kay Jonas. Ang galing mo din mang asar no? Samantalang nung kasal ni Thea, para kang inasahang bulate dahil di ka di mapakali. Resback ni Damon dito. Asus! Kala mo naman siya hindi. Halos magwala ka nga noon kasi na-late si Valley ng 30 minutes. Sabat ni Daryl. Ang ingay nyo. Baka nakakalimutan nyo na nasimbahan tayo. Saway naman sa kanila ni Patrick. Hayaan mo Valencia. Pag kinasal kayo ni Maxine, hindi ka rin namin iiwan. Natawa naman si Daryl sa sinabi ko. Aasahan ko yan. Sagot pa niya. Umiling ako sa kanila nang ayain uli ako ni Jonas na maupo. Mas gusto kong tumayo dito at hintayin ng babaeng napakatagal kong inalagaan sa puso ko. It's already 10 a.m.
pero wala pa ring sign na dumating na si Denise. I saw Rachel dialing her phone at hindi ko mapigilang makaramdam ng kaba. Lumingon to sa akin. While she was talking on the phone, pagkababa ng phone ay nag-thumbs up ito sa akin, kaya nakahinga ko ng maluwag. Takot ka no? Pangaasar ni Jonas, so I glared at him. Maya-maya pa'y tinawag na ng mga organizer ang kasama sa entourage. Pumila na kami para makapagsimula na ang wedding. Naunang naglakad si Daddy at Mommy at saka ko inantay sa gitna. I walked to them and kissed them both saka kami naglakad papunta sa harap. Kasunod ko naman na nagmarcha si Patrick na tumayo na sa tabi nila Mommy and Daddy. Kasunod noon, ang mga bridesmaid ni Denise na sina Micah, Gina and May. Groomsmen namin si Daryl, Damon and Jonas. Secondary sponsor namin si Allen at Audrey na in charge sa Kendall. Luke and his wife, Diane naman on the veil, habang in charge naman sa court si Jacob and my sister-in-law, Amber. Nagmarcha na din ang mga ninong at ninang namin sa kasal. Kasunod ang mga cute chikiting sa bibong-bibo sa paglalakad. Rachel also marched beautifully as Denise maid of honor, while her parents marched also at hinihintay si Denise sa gitna habang sinasara ang pinto ng simbahan. Nang nakapwesto na sila, ay pumainlan lang sa buong simbahan ang kantang napili ni Denise as her wedding march. It was played habang unti-unting bumukas ang pinto. I can't help but cry na matanaw ko na siya sa pinto ng simbahan. Kahit malayo, I can see that she is so beautiful with her gown na siya mismo ang nagdisenyo. It lifted her perfectly and I can't stop the tears that are rolling down my face when she started to walk. Narating ni Denise ang gitna and she kissed her parents. She was crying too habang yakap-yakap niya ang nanay niya. Inayos sila ang belo nito to cover her face at saka sila muling naglakad papunta sa altar. Hindi ko mapigilang hindi maiyak habang papalapit sa akin si Denise. My heart is beating wild, lalo pa at ilang hakbang na lang ang mahahawakan ko na siya. Take care of my daughter Tristan. Love her forever. Bulong sa akin ni Papa Emiliano nang yakapin niya ako at iabot sa akin ang kamay ni Denise. I will, Papa. She is my life, so I promise to love her always and forever. I also hug her nanay Feli bago ko abutin ang kamay ng babaeng pinakamamahal ko. At last, bumulong ko dito at saka ko siya iginiya palapit sa altar. I saw her beautiful smile under her veil and her eyes are sparkling with tears. I held her hand and squeezed it at kahit nakatakip siya ng belo ay nakikita ko that she was smiling at me. Humarap kami sa pare and the ceremony started. I'm so happy. Words can't even explain how happy I am. Sa wakas, natupad ang pangarap ko na makaisang dibdib ang babaeng pinakamamahal ko. Ladies and gentlemen, I now present to you Mr. and Mrs. Tristan James Montefalcon. Masigabong palakpakan ang pumuno sa simbahan. My family and friends are all happy for us. Tristan, you may now kiss your lovely bride. Humarap kami ni Denise sa isa't isa, saka ko itinaas ang belo niya. I kissed her face and said that I love her. I love you too, love. Sagot niya. Dahan-dahan ko siyang hinalikan, and again the whole place was filled with the applause of everyone who witnessed our wedding. Isa-isa na naglapitan ang mga tao sa amin at masaya kaming binati. We took pictures hanggang sa tumulak na kami sa reception area. We held each other's hand habang bumabiyahe kami. I always kiss her hand and she would smile at me with those lovely eyes. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.